Hindi tama na dalawa-dalawa pagsasabayin mo. Sa Israel, pinapasunog yon. Basahin natin sa Levitico 20:14. Nakita nyo, kahit gaano kagandang lalaki ka mga kapatid, maiimpyerno ka lang, magdudusa ka. Bago kayo makipagtipan, magbulay-bulay kayo, huwag kayong pabigla-bigla. Hindi tama na dalawa-dalawa pagsasabayin mo. Sa Israel, pinapasunog yon. Basahin natin sa Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamahaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Yan ang larawan ng isa sa kasalanang walang patawad, na mag-aasawa ka, mag-ina pa, pinagsabay mo. Susunugin kayong tatlo sa apoy. Yan ang batas ng Diyos sa Israel. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Sabi kasi ni Pablo, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang kasintahan o hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang asawang magkasama. At sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Yan ang larawan ng isa sa kasalanang walang patawad, na mag-aasawa ka, mag-ina pa, pinagsabay mo. Susunugin kayong tatlo sa apoy. Yan ang batas ng Diyos sa Israel. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Sabi kasi ni Pablo, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang kasintahan o hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang asawang magkasabay. Kasi lumalabas, dalawang akala ka mayroon. Sabi ng Biblia, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang natin sa Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamahaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Yan ang larawan ng isa sa kasalanang walang patawad, na mag-aasawa ka, mag-ina pa, pinagsabay mo. Susunugin kayong tatlo sa apoy. Yan ang batas ng Diyos sa Israel. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Sabi kasi ni Pablo, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang kasintahan o hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang asawang magkastas ng Diyos sa Israel. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Sabi kasi ni Pablo, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang kasintahan o hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang asawang magkasama. Kahit may nararamdaman na kayo na pagmamahal, huwag niyong itutuloy pagka ang naiibigan ninyo ay nagdadala-dalawa o nagtatatlo-tatlo ng nobya. Masamang tao yan sa harap ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi masisira. Ang langit at ang lupa ay masisira, ang salita ko'y hindi masisira. Sabi ng Panginoong Kristo, ang salita ko'y hindi lilipas. Ano ang isa sa salita ni Kristo?
Sabi ng Kristo sa pamamagitan ni Santiago, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang ginagawa. Huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pag nakakita kayo ng isang lalaki, nanliligaw sabay-sabay, 2, 3, kahit na mahal mo, kahit yan ang pinakapogi sa lahat, huwag ka nang tumuloy. Nagpapakamatay ka pagka tumuloy ka ng relasyon sa ganyang klaseng tao. Kasi yung tao na yan hindi sasamahan ng Diyos, hindi tatanggap yan ng anumang bagay sa Panginoon, at walang gagawing matinuyan. Sabi ng salita ng Diyos, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat niyang paglakad. Huwag isipin ng taong yon na tatanggap siya ng anumang bagay sa Panginoon. So wala kang mabuting hinaharap pag nag-asawa ka sa isang asawa na may dalawang akala. Kaya sa isang katipan pa lang, matuto na kayo. Mga babae, lalaki, matuto kayo. Halimbawa, ang nililigawan mo, babaeng 3 kayong sinagot, ay Makati yan. Sabi nga ng lola ko, dapat dyan sa mga ganyang babae, magpabaga ka ng siyensye. Ang sabi ng lola ko, bagay sa'yo, nagbabagan siyensye. Makati ka kasi. Bagay sa'yo, siyensyeng nagbabaga. Sabi ko sa lola ko, Lola, bakit anong gagawin mo sa siyensye? Bata pa ako nun eh. Ididikit ko sa pag-aari niya't nang maalis ang katinang walang yan. Sabing ganun ng lola ko. Ang sakit nun. Biro mo, nagbabagan siyensye, didikit sa pag-aari mo. Mapakakati mo naman, dala-dalawa yung tinanguan mo. 3. Kaya yung mga ganyang mga tao, lalaki o babae naman, 2 naman ang tinanguan. Tumango na kay Resty, tumango pa kay Sunny, masyado yan. Gayon din naman yung lalaki, niligawan na si Aida, niligawan pa si Pe. Pinasagot pareho, pinagsabay. Yung isa pang Lunes, yung isa pang Martes, yung isa pang Miyerkules, yung isa pang Huwebes, yung isa pang Biyernes, tapos yung isa pang Sabado, yung isa pang Linggo. Merong ganyang mga lalaki, pagka ganyan nakita nyo, kahit gaano kagandang lalaki ka mga kapatid, maiimpyerno ka lang, magdudusa ka, bago kayo makipagtipan, magbulay-bulay kayo, wag kayong pabigla-bigla. Hindi tama na dalawa-dalawa pagsasabayin mo. Sa Israel, pinapasunog yon. Basahin natin sa Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamahaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Yan ang larawan ng isa sa kasalanang walang patawad, na mag-aasawa ka, mag-ina pa, pinagsabay mo. Susunugin kayong 3 sa apoy. Yan ang batas ng Diyos sa Israel. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Sabi kasi ni Pablo, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng 2 kasintahan o hindi ka pwedeng kumuha ng 2 asawang magkasabay. Kasi lumalabas, 2 akala ka mayroon. Sabi ng Biblia, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Tindi pala nun. Pagka 2 akala mo, hindi ka tatanggap ng anumang bagay sa Diyos. Wala kang tatanggaping spiritual, wala kang tatanggaping material. Di tarantado ka labas mo, parang baliwala ka na lang sa Diyos.
Ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Yung taong may dalawang akala, walang gagawing matino yun. Walang magiging bungang mabuti sa isang taong may dalawang akala. Ano ibig sabihin nun? Dalawa akala, may dalawa yung nililigawan mo, wala kang gagawing mabuti. Kaya mga dalaga, makinig kayong mabuti sa akin. Gusto nyong mabuhay na may Diyos. Gusto nyong huwag kayong mapahamak, huwag kayong iibig kahit may nakararamdaman na kayo. Kahit may nararamdaman na kayo na pagmamahal, huwag nyong itutuloy pagka ang naiibigan ninyo ay nagdadala-dalawa o nagtatatlo-tatlo ng nobya, masamang tao yan sa harap ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi masisira. Ang langit at ang lupa ay masisira. Ang salita ko'y hindi masisira. Sabi ng Panginoong Kristo, ang salita ko'y hindi lilipas. Ano ang isa sa salita ni Kristo? Sabi ng Kristo sa pamamagitan ni Santiago, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang ginagawa. Huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pag nakakita kayo ng isang lalaki, nanliligaw sabay-sabay, dalawa, tatlo, kahit na mahal mo, kahit yan ang pinakapogi sa lahat, huwag ka nang tumuloy. Nagpapakamatay ka pagka tumuloy ka ng relasyon sa ganyang klaseng tao. Kasi yung tao na yan hindi sasamahan ng Diyos, hindi tatanggap yan ng anumang bagay sa Panginoon, at walang gagawing matinuyan. Sabi ng salita ng Diyos, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat niyang paglakad. Huwag isipin ng taong yon na tatanggap siya ng anumang bagay sa Panginoon. So wala kang mabuting hinaharap pag nag-asawa ka sa isang asawa na may dalawang akala. Kaya sa isang katipan pa lang, matuto na kayo. Mga babae, lalaki, matuto kayo. Halimbawa, ang nililigawan mo, babaeng tatlo-tatlo kayong sinagot, ay Makati yan. Sabi nga ng lola ko, dapat dyan sa mga ganyang babae, magpabaga ka ng siyensye. Ang sabi ng lola ko, bagay sa'yo, nagbabagan siyensye. Makati ka kasi. Bagay sa'yo, siyensyeng nagbabaga. Sabi ko sa lola ko, Lola, bakit anong gagawin mo sa siyensye? Bata pa ako nun eh. Ididikit ko sa pag-aari niya't nang maalis ang katinang walang yan. Sabing ganun ng lola ko. Ang sakit nun. Biro mo, nagbabagan siyensye, didikit sa pag-aari mo. Mapakakati mo naman, dala-dalawa yan tinanguan mo. Tatlo-tatlo. Kaya yung mga ganyang mga tao, lalaki o babae naman, dalawa-dalawa naman ang tinanguan. Tumango na kay Resty, tumango pa kay Sunny, masyado yan. Gayon din naman yung lalaki, niligawan na si Aida, niligawan pa si Pe. Pinasagot pareho, pinagsabay. Yung isa pang Lunes, yung isa pang Martes, yung isa pang Miyerkules, yung isa pang Huwebes, yung isa pang Biyernes, tapos yung isa pang Sabado, yung isa pang Linggo. Merong ganyang mga lalaki, pagka ganyan nakita nyo, kahit gaano kagandang lalaki ka mga kapatid, maiimpyerno ka lang, magdudusa ka, bago kayo makipagtipan, magbulay-bulay kayo, wag kayong pabigla-bigla.